Kabataan ng pag-asa ng bayan. Yan ang mga katagang binabanggit ng karamihan. Isa lamang si Marisa sa kabataang may matayog na pangarap sa buhay. Tumayo sa sarili niyang mga paa at pinag-aral niya ang kanyang sarili. Makakamit nga ba niya ang kanyang pinapangarap na makatapos sa pag-aaral sa kabila ng pagiging suwail niya sa magulang? At sa buong pag-aakala niya, barkada ang sagot para maabot ang mga pinapangarap niya sa buhay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, barkada din niya ang magtutulak sa kanya para malihis siya ng landas. Ako po talaga ay kabataang suwail. Suwail sa magulang. At katunayan nga sa kabataang gulang ko after ng pag-graduate ko ng high school, lumayas na ako sa mga magulang ko. At talagang pinilit kong mamuhay mag-isa. Ang sabi ko, kaya ko namang mag-aral mag-isa kahit wala sa piling nila. Nagawa ko po yun. Ngayon, nang nandito na ako sa Maynila, sa halip na makapag-aral ako, nakapag-aral talaga ako, nakapag-enroll ako. Maayos na sana ang sinimulan ko, kaso nagkaroon ako ng mga barkada na hindi mabuti, hindi maayos. Mga barkadang maraming bisyo. So unti-unti akong naturuan ng ganong klase ng bisyo hanggang sa, ayun, natuto akong mag-inom, magsigarilyo, natuto akong mag-drugs. Nung time na yon sa mga kaibigan ko, kasi may kahilingan din ako sa pagkanta, nag-form kami ng isang grupo. Puro kami babae, female band. Ngayon, ayun, ang nag-ano sa amin, araw-araw kami nagpa-practice. Siyempre, walang nag-guide sa akin, napakasarap ng buhay. May mga bisyo, pag minsan hindi talaga ako nakakakanta hindi ako nakapag-take ng drugs. Hanggang nalulong na ako doon. Nagiging habitual ko na yung pag-take ng ganong klase. Nakilala ko to nung araw sa isang bake shop lang. Sa bake shop ng kapatid ko. Kumain sila doon, isang grupo na puro babae. Yung pala, mga membro ng combo, ng banda-banda. Nakita ko si Marita, nagkaroon ako ng interest. Hindi alam ko, saan sila tumutugtog. Pupunta ako doon. Para makinig, para makita siya, makausap. Hindi nagtagal, niligawan ko, hanggang sa sama kami, hanggang sa bumuo kami ng isang pamilya. Ngayon, kala ko naman, sa pagbuo namin ng pamilya, magkakaroon ako ng kapayapaan, katahimikan, kasi maligalig ako marami akong mga bisyo nung araw Inom, sugal, bae, mga drugs, mga marijuana, natik ko lahat yan nung araw Nung magsama na kami ng aking asawa. Yung pala, taliwas doon sa nangyari. Lalo lumala yung bisyo ko, lalo akong naging masigasig sa aking mga bisyo. Sobrang hirap kami sa buhay. Kasi ako nakikitira lang sa biyanan ko. Kasi noon, mayroon din naman kami sanang hanap buhay na may tindahan kami. Nang dahil sa bisyo ng beloved husband ko, nawala yun. Totally nawala. Kasi sa pagsusugal niya, naubos yun. Sobrang talamak na sugarol ang beloved husband ko. Ngayon, lagi kami nag-aaway, wala kaming ginagawa dyan, kundi halos araw-araw. Kaya minsan siguro ayaw na niyang umuwi ng bahay namin. Mga panahon na yun, walang kapayapaan sa buhay namin, sa pamilya namin, wala, puro gulo. Kasi nga, pag nagpunta ako sa bungad, 3 araw, 4 araw bago ko umuwi. Talagang walang kapayapaan sa buhay. Ang ginagawa niya kasi noon, ano lang siya, yung nagdadrive ng jeep. Jeepney driver lang siya na pagdating ng hapon, pag kumita, inuubos din sa pag-inom, sa pagsugal. So yung biyanan ko na tinitirhan namin, yun ang nagpo-provide para sa amin. So ang ginagawa ko, nakapalit, parang ako ang katulong sa bahay. Ako namamalengke, nagluluto, naglalaba. Pinapakisama ko yung pamilya kong nakikitira. Kaya ang
Wala kaming ginawa pagdating ng nandyan, nagkikita kami, away kami ng away. Minsan may sakit yung anak ko. Ang sabi ko sa kanya, maghanap siya ng pambili ng gamot kasi sobrang ano na yung tagal-tagal nang nilalagnat ng anak ko. So lumakad siya umaga pa lang. Gabi na wala pa. Alam mo ba kung saan napunta? Sa isang birthdayhan pala nagpunta, umattend ng birthday, naglasing, nakipag-away pa, nakipagbasagan ng mukha. So ang ginawa niya, hinampas niya yung baso yung kaaway niya. Kaya sa halip na problemang inuwi niya sa amin, kasi sa halip ng anak ko mabilhan ng gamot, yun pang nakaaway niya ang ginastusan namin. Hindi ko akalain na isang araw na bigla na lang ako nagkaroon ng karamdaman, yung nanilaw ang buong katawan ko. Nung time na yon, nagpa-check up na ako sa doktor at ang findings ng doktor sa akin, ako ay may hepatitis. So ang alam ko, ordinary hepatitis lang siya. Kaya sabi ng doktor ko, sige hanggang 2 months, 2 to 3 months, total rest, hindi muna ako magpagod, wala muna akong gagawin, kundi mag-total rest talaga para gumaling yung liver ko. Hanggang ilang taon na tiniis ko yun, na unti-unti po talagang yung nag-deteriorate yung katawan ko. Naramdaman ko na yan na sa araw-araw, nangihina na ako, na wala na talaga akong magawa. At ang masakit pa doon, yung aking pamilya, yung mga gamit nila, nakahiwalay sa akin. So hindi ko sila pwedeng katabi, may anak ako, hindi ko pwedeng maitabi yung anak ko. Yung mga gamit ko, nakatabi yan, yung mga utensils ko nakatabi. Yun ang pinakamasakit para sa akin. At dumating isang araw na malaman ko, nagkaroon siya ng karamdaman na liver chronic disease. Marami na kaming pinuntang ospital, pero pinauwi rin kami. Pero walang kagalingan. Uwi lang kami, nabayan kami magpagaling, pero wala paulit-ulit. Pabalik-balik kami. Walang hanggang sa naubos kami yung aming konting pinagkakitaan, yung aming konting naipon, naubos. Diyan, pauwi na kami, diyan sa may Quiapo, na may Mercury Drug, mayroon diyang nakasabit na streamer ng Jesus Miracle Crusade. Nakalagay doon, "Are you sick of cancer? Sickness pronounced incurable." So, andun yung date ng address na doon nakalagay. Tinandaan ko yun. Tinignan ko talaga, ganun pala. Sabi ko, abangan ko yan. Mga 2 months pa bago yung crusade na gaganapin ang crusade dyan sa may Mihan Garden, sa may Luneta. Loton. Oo. Ayun. Sabi ko, tatandaan ko talaga. So 2 months, naghintay ako ng matagal. Hanggang sa pumunta ako doon. Tingin mo, wala ka ng pag-asa talaga Hopeless ka na Dumalo siya, tinignan niya kung ano yung nangyayari doon. Yung mga panahon na yun kasalukuyang ginaganap na yung isang buwang krusada, araw-araw gawain sila doon sa dumalo siya. Ngayon, sa kanya pagdalo, hindi niya namalayan na wala na pala siyang karamdaman after na siya mabautismuhan. Na first love ako sa mahal na Panginoon. Parang lahat ng tao gusto kong sabihin. Kasi eto rin pala, pagkabautismo ko, alam mo ba yung sakit ko sa atay? Maga yan. Maga ito. Hindi ako pwedeng umupo ng ganito. Kailangan may kalso. May unan dito. Kasi pag gumanon ako masakit. Pag sa gabi yan, hindi ako pinatatahimik. Para siyang, yung alam mo na yung pigsa, yun, gumaganon siya sa loob. Kumikiro, parang tinutusok ng karayom. 4 years halos. Kasi nag-start yan early 1983 hanggang 87. Yun. Yung sakit ko na yan, after kong mabautismuhan, yun din pala ang grabing himala ng mahal na Panginoon. Nakatulog ako talaga ng mahimbing, nawala na yung naramdaman ko na yun na kaya hindi ako makatulog dahil sa kirot. Pinagaling na pala ako ng mahal na Panginoon after baptism. Kaya naman po, lubusan po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na mula nang makilala ko siya,
tanggapin ko siya bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Lahat ng mga bisyong sanlibutan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat na rin ako sa mahal na Panginoon isa ako sa tinawag upang makakilala sa Kanya. Sa unang dalangin ng aming pastor, Willie Estrada Almeda, binago ang aming buhay, pinagpala kami ng mahal na Panginoon. At hindi lang po yan mga minamahal, ang buhay namin na dating napakahirap, walang-wala kami, unti-unti po itong inangat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati, puro pangarap lang. Nangangarap ako na sana magkaroon ako ng sariling bahay, sana magkaroon naman ng katiwasayan ang buhay namin, sana magkaroon kami ng sasakyan. Alam niyo mga minamahal, talaga hindi ko inaasahan na pag naglingkod ka pala sa mahal na Panginoon, lahat ng pangarap mo pwede palang matupad mga minamahal. At alam niyo po, noon pangarap lang, ngayon, eto nakamtan ko na po lahat ng pangarap ko po sa buhay. Nagkatotoo nang kami po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa inyong napagkabuti na mahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, isa lamang si Marisa sa napakaraming tao sa mundo na nabago ang takbo ng buhay dahil sa tinanggap niya ang mahal na Panginoong Hesus sa kanyang puso't isipan. Kung dati ay aso't pusa ang bangayan nila mag-asawa, ngayon pag-ibig at pang-unawa ang nangingibabaw sa kanilang tahanan. Siksik-liglig at umaapaw na maituturing ang pagpapalang tinatamasa ni Marisa ngayon, sa pinansyal man o material at higit sa lahat sa espiritual. Pero para kay Marisa, bonus na lamang ang mga material na bagay dito sa mundo. Dahil ang tunay na kayamanan para sa kanya ay ang magkaroon ka ng kapayapaan sa inyong buhay.